Nakatayo ako sa likuran ng madilim na teatro. Ang aking mga kamay nanginginig habang hawak ang programa ng gabi. Hindi ako dapat nandito. Hindi dapat ako nakatingin sa entablado na iyon. Pero ang pangalan, Sofia Marie Santos, nakaukit sa papel na parang kutsilyo sa dibdib ko. I knew you could do it. I'm so 13 proud taon. of you. 13 taon kong itinago ang katotohanan. Thank you for believing in 13 me. taon kong sinubukang kalimutan. Ngunit ngayong gabi, sa gitna ng mamahaling damit ko, ng mga business deal na nagpayaman sa akin, at ng bagong pamilyang itinayo ko, ang lahat ay bumagsak sa isang iglap. Nagsimula ang musika, lumiwanag ang entablado, at nakita ko siya ang anak na iniwan ko. Ang batang may kapansanan na akala ko'y hindi magtatagumpay kailanman. Nagsasayaw na parang may pakpak, umiiyak habang sumasayaw. Pinapatunayan sa mundo na mali ako sa lahat. Ang pangalan ko ay Miguel Alfonso Ramirez. Sa mundo ng negosyo, kilala ako bilang The Golden Hand. Lahat ng hinawakan ko'y naging ginto. Mayroong akong mga hotel sa Makati, restaurant chain sa buong bansa, at real estate investments na umaabot sa bilyon-bilyong piso. Pero sa likod ng tagumpay na yon, may sikreto akong dala. Isang kasalanan na hindi ko kailanman hinarap. 14 na taon na ang nakalipas nang iwanan ko si Elena, ang unang babae kong tunay na minahal. Kami ay magkasintahan noong college pa lamang. Mga batang puno ng pangarap at walang kamalay-malay sa bigat ng buhay. Siya ay simpleng babae. Mahirap ang pamilya ngunit puno ng puso. Ako naman, galing sa mayamang angkan. Pinalaki sa mundo ng pribilehiyo at inaasahang magmana ng imperyo ng aking ama. Nang malaman naming buntis siya, sumiklab ang digmaan sa aking pamilya. Miguel, huwag mong sirain ang kinabukasan mo para sa babaeng yan. Sigaw ng aking ama, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Mayroon kang responsibilidad sa negosyo, sa pangalan nating pamilya. Pero tatay, mahal ko siya. Responsibilidad ko rin ang bata. Tugon ko noon bagaman nanginginig na ang aking tinig. Responsibilidad? Tumawa ng mapait ang aking ama. Ang responsibilidad mo ay sa imperium na ipinaghirap ko ng buong buhay ko. Hindi sa isang pagkakamali na magpapahirap sa iyo habang buhay. Pagkakamali, ang salitang iyon ay tumatak sa aking isipan. Sumunod ang mga buwan ng presyon. Ang aking ina ay umiiyak araw-araw. Ang aking mga kapatid ay tumingin sa akin na parang traidor. Ang buong angkan ay naghihintay ng desisyon ko. Ang aking kinabukasan o ang pag-ibig. At ako, sa kahinaan ko, pumili ng mali. Binigyan ko si Elena ng pera. Milyon-milyon na piso na akala ko'y sapat na para sa lahat. Hindi ko na siya kinausap ulit. Plinano ko na rin ang kasal sa anak ng business partner ng aking ama, si Catherine. Isang babaeng matalino, sopistikada, at perpekto sa papel. Alam kong hindi ko siya minamahal, pero sinubukan kong ipaniwala sa sarili ko na sapat na ang respeto at komportable na buhay. Ipinaglihi ko ang alaala ni Elena sa pinakamadilim na sulok ng aking puso. Pero ngayong gabi, lahat ay bumalik. Ang business associate ko, si Martin, ay nag-imbita sa akin sa isang charity gala, isang fundraising event para sa mga batang may kapansanan. Miguel, kailangan mong pumunta. Maganda para sa imahe ng kumpanya, sabi niya sa telepono. Pumayag ako ng walang muwang. Charity events, bahagi iyon ng aking mundo. Mga okasyon kung saan nakikipag-socialize ang mga mayayaman, nagpapakitang may malasakit habang uminom ng mamahaling alak. Hindi ko alam na doon ko makikita ang pinakamasakit na katotohanan ng buhay ko. Pumasok ako sa teatro, nakadamit ng Armani suit. Ang aking asawang si Catherine ay nakasabit sa aking braso. Maganda siya, walang duda. Payat, elegante, perpekto sa kamera. Pero habang nakatingin ako sa kanya, naramdaman ko ang lamig. Mayroon kaming 2 anak, sina Marco at Isabel. Mga batang lumalaki sa yaman at pribilehiyo. Ngunit may pader sa pagitan namin na hindi ko alam kung paano wasakin. Ang ganda ng programa ngayong gabi, sabi ni Catherine habang nagbabasa ng invitation. May special performance daw ang mga bata. Tumango lang ako, hindi interesado. Pero nang magsimula ang program, nang magbigay ng opening remarks ang organizer, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Ngayong gabi, ipapakita natin ang lakas ng loob, ang galing, at ang pag-asa ng mga batang may kapansanan. Ang ating pangunahing mananayaw ay si Sofia Marie Santos. Isang batang ipinanganak na may cerebral palsy, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanyang pangarap na sumayaw. Natigilan ako, Sofia Marie Santos, hindi maari, hindi pwedeng siya iyon. Ngunit nang lumitaw siya sa entablado, alam ko na,
Ang mukha niya, kapareho ni Elena. Ang ngiti niya, kapareho rin. At ang mga matang hawig sa akin ang anak ko, ang iniwanan ko, at nagsisimula na siyang sumayaw sa harap ng daan-daang tao. Pinapatunayan na mas matatag siya kaysa sa akin. Paano ko ito hahanapin pagkatapos ng gabing ito? Hindi ako makahinga. Sa entablado si Sofia ay gumagalaw ng dahan-dahan. Bawat kilos ay puno ng pagsisikap ngunit puno rin ng grasya. Ang kanyang katawan ay hindi sumusunod ng perpekto. Ang kanyang mga braso ay nanginginig. Ang kanyang mga paa ay hindi matatag. Ngunit ang bawat galaw ay puno ng puso. Ang musika ay umaagos. Classical piano na nakakaantig ng kaluluwa. At siya ay sumasayaw na parang walang kapansanan. Walang limitasyon. Walang takot. Ang mga tao sa paligid ko ay nag-a-applaud. May mga umiiyak na. Ngunit ako nanatili lang na nakatayo. Ang aking puso ay pinipiga ng konsensya. Grabe, ang galing ng batang iyan. Bulong ni Catherine sa tabi ko. Napakahirap ng kondisyon niya pero tingnan mo, ang tapang niya. Tumango ako ng walang imik. Hindi ko kayang magsalita. Ang lalamunan ko ay nagsasara. Naaalala ko ang usapan naming huli ni Elena. Bago ako tumakas, Miguel, kahit anong mangyari, alagaan ko ang anak natin, sabi niya noon. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ngunit matatag pa rin. Pero sana kahit minsan bumalik ka, sana makita mo siya. Elena, mas mabuti na ito, sagot ko noon. Ang boses ko ay malamig, pinipilit kong maging matigas ang puso. Mayroon akong buhay na kailangan kong gampanan. Ang bata, mas magiging mahirap para sa kanya kung nandito ako. Hindi, Miguel. Ang mas magiging mahirap ay kung malaman niya na tumakas ang ama niya. Pero tumakas ako. At ngayong nakikita ko siya sa entablado, ang buong katotohanan ay bumabagsak sa akin na parang tinatamaan ng kidlat. Natapos ang sayaw. Ang buong teatro ay sumiklab ng palakpakan. Tumayo ang mga tao. Umiiyak, nagsisigawan ng papuri. Si Sofia kahit pagod na pagod ngumiti. Isang ngiting nagpapakita ng lakas na hindi ko kailanman nagawa. Tumakbo ako palabas ng teatro. Hindi ko na namalaya na sumunod si Catherine. Miguel, anong nangyari? Sigaw niya sa likuran ko pero hindi ako lumingon. Lumabas ako sa malamig na hangin ng gabi, humihingal. Ang aking isipan ay gulong-gulo. Ano ang ginawa ko? Ano ang ginawa ko sa anak ko? Sa loob ng 3 oras ginawa ko ang hindi ko ginawa sa loob ng 13 taon. Hinanap ko siya. Gamit ang aking connections, madali kong nahanap ang address ni Elena. Nakatira sila sa Quezon City, sa isang simpleng apartment building na layo sa mundo ko. Nang makarating ako roon, takot na takot akong kumatok. Bumukas ang pinto at nakita ko si Elena. Payat siya ngayon, mas matanda ang itsura, ngunit ang mga mata niya ay pareho pa rin. Matalim, matatag, at puno ng sakit na hindi niya itinago. Miguel, sabi niya, walang emosyon sa boses. Elena, kailangan nating mag-usap. Tumawa siya ng mapait. Ngayon, 13 taon, Miguel. 13 taon kang nawala. At ngayon biglang gusto mong mag-usap? Nakita ko siya. Anas ko ang tinig ko'y basag. Nakita ko si Sofia. Tumahimik si Elena. Pagkatapos humakbang siya pabalik, binuksan ng mas malaki ang pinto. Pumasok ka. Pero tandaan mo, hindi ito para sa iyo. Para lang malinaw sa iyo kung gaano mo kami iniwan. Pumasok ako sa apartment. Simple lang. Walang mamahaling gamit, walang dekorasyon na sosyal. Pero malinis. May mga larawan sa dingding, si Sofia, sa iba't ibang edad laging nakangiti. May mga tropeyo rin mula sa mga small competitions. At sa gilid may isang maliit na altar, may kandila at litrato ni Sofia kasama si Elena. Ipinanganak siyang may cerebral palsy. Sabi ni Elena habang nauupo, ang boses niya ay kalmado ngunit malamig. Nung una, hindi ako alam kung paano. Walang pera, walang tulong, wala ka. Pero sinubukan ko. Kasi anak ko siya, Miguel. Hindi siya pagkakamali. Hindi siya hadlang. Siya ang dahilan kung bakit ako nabuhay. Umupo ako sa harap niya. Ang aking mga kamay ay nakapatong sa tuhod. Hindi alam kung saan titingin. Gusto niyang sumayaw simula ng bata pa siya. Patuloy ni Elena. Kahit hirap na hirap siyang maglakad, gusto niya. Kaya hinanap ko ng scholarship, ng therapy, ng lahat. Nagtrabaho ako ng 3 trabaho, Miguel. 3. Para lang sa kanya. Para bigyan siya ng pagkakataon. Tumingin siya sa akin, ang mga mata ay nag-aalab. At ikaw, nasaan ka noon? Nasaan ka nang kailangan niya ng ama? Nasaan ka nang tinatanong niya kung bakit wala siyang tatay? Tumulo ang luha ko. Unang beses sa 13 taon. Elena, pasensya na.
Hindi ko alam kung paano. Hindi mo alam? Tumawa siya. O hindi mo ginusto? Walang sagot ako. Pagkatapos ay narinig namin ang tunog ng pinto. Pumukas ito. Pumasok si Sofia kasama ang kanyang therapist. Nakita niya ako at natigilan. Mama, sino siya? Tanong niya. Ang boses ay mahinhin. At nagtama ang aming mga mata. Paano ko sasabihin sa kanya kung sino ako? Siya ay, isang bisita anak, sagot ni Elena. Ang boses ay kontrolado ngunit nahahalata kong pinipilit. Tumingin si Sofia sa akin ng mabuti, ang kanyang mga matang kamukha ko, ay puno ng kuryosidad. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang kanyang therapist ay tumutulong sa kanya. Nakita ko ang crutches na ginagamit niya. Ang tuwid ng kanyang likod kahit mahirap maglakad. Ang determinasyon sa bawat hakbang. Kumusta po? Sabi niya sa akin. Ngumingiti. Nanonood po ba kayo ng performance ko? Tumango ako, hindi makagalaw. Oo, ang galing mo. Napakagaling mo. Lumawak ang ngiti niya. Salamat po. Pangarap ko po talagang maging professional dancer balang araw. Kahit mahirap, sinusubukan ko po. Pangarap. Ang salitang iyon ay tumagos sa puso ko. Sofia, anak, magpahinga ka muna, sabi ni Elena. Pagod ka na sa performance. Sige po. Mama! Lumapit si Sofia sa kanyang ina, hinalikan siya sa pisngi, at pumasok na sa kanyang kwarto kasama ang therapist. Nang magsara ang pinto, bumalik ang tensyon sa silid. Bakit ka nandito, Miguel? Tanong ni Elena, ang boses ay nanunuya. Gusto mo bang makita siya? Gusto mo bang malaman niya kung sino ka? O gusto mo lang na mapanatag ang konsensya mo bago ka bumalik sa perpektong buhay mo? Hindi perpekto ang buhay ko, bulalas ko. Hindi mo alam kung gaano kahirap? Tumawa si Elena ng walang galak. Mahirap ba ang maging milyonaryo, Miguel? Mahirap ba ang magkaroon ng asawa, ng mga anak na perpekto ng negosyo na umuunlad? Hindi ko sila minamahal. Sigaw ko at natigilan ako. Unang beses kong sinabi iyon ng malakas. Natigilan din si Elena. Hindi ko sila minamahal. Ulit ko, mas mahinang boses ngayon. Si Catherine. Kasal kami, oo. Pero hindi ko siya minamahal. Ginawa ko lang dahil iyon ang inaasahan. At yung mga anak ko, alagaan ko sila pero palagi akong may kulang. Palagi akong nag-iisip kung saan ako nagkamali. Kung bakit hindi ko maging masaya. Umupo ako, ang ulo'y nakayuko at alam ko ang sagot. Kasi iniwan ko ang tanging taong tunay kong minahal. Iniwan ko ang anak ko. Takot ako, Elena. Takot akong hindi ako magiging sapat. Takot akong hindi ko kayang alagaan ang isang batang may kapansanan. Kaya tumakas ka, sabi ni Elena, malamig pa rin. Oo, tumakas ako. At ngayong nakikita ko kung ano ang ginawa mo. Kung paano mo pinalaki si Sofia, na-realize ko kung gaano ako kahina. Gaano ako kawalang kwenta. Sumandal si Elena, pumikit. Alam mo ba kung ilang beses niya tinanong kung nasaan ang tatay niya? Ilang beses siyang umiyak dahil lahat ng kaklase niya ay may tatay? Ilang beses ko siyang sinungaling? Sinabi kong busy ka lang, nababalikan ka balang araw. Tumubo ang luhang hindi ko na napigilan. Pero kahit ganoon, lumaki siyang matatag, patuloy ni Elena. Hindi niya hinayaang hadlang ang kapansanan niya. Sinubukan niyang patunayan sa mundo na kaya niyang mangarap, na kaya niyang lumaban. Tumingin siya sa akin, ang mga matay nagniningas. At ngayong nandito ka, ano ang gusto mo? Gusto mong maging bahagi ng buhay niya? Pagkatapos ng 13 taon, hindi ko alam, yamin ko. Pero gusto kong subukan. Gusto kong ayusin ang pagkakamali ko. Pagkakamali? Tumayo si Elena, galit na galit. Hindi pagkakamali ang anak natin, Miguel. Hindi, alam ko. Alam ko iyon ngayon. Tumayo rin ako. Pero noon hindi ko nakita. Bulag ako. Tanga ako! At ngayon, gusto ko lang maging bahagi ng buhay niya. Kahit papaano. Masasaktan lang siya, sabi ni Elena. Ngunit may pagod na rin sa boses niya. Pag nalaman niyang ikaw ang ama niya tapos umalis ka ulit, hindi ko kakayanin na makita siyang nasasaktan. Hindi ako aalis, sabi ko. Pangako ko. Tumingin siya sa akin ng matagal. Alam mo, Miguel, madami ng pangako na binasag mo. Bakit ako maniniwala sa iyo ngayon? Walang sagot ako, dahil alam kong tama siya. Pero sa mga sumunod na linggo, sinubukan ko. Bumalik ako sa apartment nila, dala ang mga regalo para kay Sofia, mga books, toys, kagamitan para sa therapy niya. Unang beses tinanggap niya, ngunit may pag-aalinlangan pa rin sa mga mata niya. Pero dahan-dahan nagsimula kaming mag-usap. Bakit po kayo laging bumabalik dito? Tanong niya isang araw kasi gusto kong makita ka, sagot ko.
Pero bakit po? Tumingin ako kay Elena na nanonood sa amin mula sa kusina. Tumango siya. Isang pahintulot na magsabi na. Lumapit ako kay Sofia, umupo sa tabi niya. Sofia, ako ang tatay mo. At sa mga salitang iyon ang mundo ay tumigil. Paano niya tatanggapin ang basurang ama na ako? Ilang segundo ang lumipas bago sumagot si Sofia. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos kay Elena, pagkatapos bumalik sa akin. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, hindi galit, hindi tuwa, wala. Tatay, ulit niya. Parang sinusubukan ang salita sa kanyang bibig. Oo, sabi ko, nanginginig ang boses. Ako ang tatay mo at pasensya na. Pasensya na kung ngayon lang ako nandito. Tumango siya dahan-dahan. Pagkatapos tumayo siya gamit ang kanyang crutches at naglakad papunta sa kanyang kwarto. Walang salita, walang iyak. Pumasok lang siya at nagsara ng pinto. Tumingin ako kay Elena, takot sa mga mata ko. Galit ba siya? Hindi ko alam, sagot ni Elena. Pero bigyan mo siya ng oras. 13 taon mong nawala, Miguel. Hindi siya makakapag-adjust agad. Naupo ako, ang ulo'y hawak sa mga kamay. Baka mas mabuti pa na hindi ko na sinabi. Huli na, sabi ni Elena. Sinabi mo na. Ngayon, kailangan mong panindigan. Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong makipag-ugnayan kay Sofia. Dinala ko siya sa therapy sessions niya. Nanonood ako habang gumagawa siya ng stretching exercises. Nag-aaral ako ng mga pangangailangan niya. Pero palagi siyang tahimik. Palagi siyang may distansya. Isang gabi, habang inaantay namin na matapos ang therapy session niya, lumapit siya sa akin. Tatay, sabi niya, unang beses niyang tawagin ako ng ganoon. Nanginig ang puso ko. Oo anak, bakit po kayo nawala? Natigilan ako. Ito na ang tanong na alam kong darating, ngunit hindi pa rin ako handa. Takot ako, Sofia, sabi ko. Ang mga matay tumitingin sa kanya ng diretsyo. Nang malaman kong mayroon kang kapansanan. Takot ako na hindi ako magiging mabuting tatay. Takot ako na hindi kita maalo. Kaya po kayo umalis. Tumingin siya sa akin. At sa mga matang yon nakita ko ang sakit. Dahil may kapansanan ako. Hindi! Sagot ko agad. Hindi dahil doon, dahil mahina ako. Dahil mas pinili ko ang sarili ko kaysa sa iyo. At iyon ang pinakamaling desisyon ng buhay ko. Tumulo ang luha niya. Akala ko hindi niyo ako gusto. Nanlaki ang mata ko. Hindi, Sofia. Hindi iyon totoo. Akala ko po hindi ako sapat, patuloy niya, umiiyak na. Akala ko kapag may kapansanan ka, walang magmamahal sa iyo. Yumakap ako sa kanya, ang puso ko'y dudurog. Mahal kita, Sofia. Mahal na mahal kita. At hindi ka kulang. Hindi ka hadlang. Ikaw ang pinakamaganda. Pinakamatalinong, pinakamalakas na tao na nakilala ko. Umiyak siya sa dibdib ko. At umiyak din ako. 13 taon na paghihirap, sakit at kalungkutan. Lumabas lahat sa mga oras na iyon. Pero ang pagbabago ay hindi madali. Nang malaman ni Catherine ang tungkol kay Sofia, sumiklab ang gulo sa bahay. Mayroon kang ibang anak? Sigaw niya, ang mukha'y pula sa galit. At 13 taon mo itong itinago sa akin. Catherine, makinig ka. Hindi. Ayoko na. Niloko mo ako, Miguel. Niloko mo ang pamilyang ito. Alam kong galit ka pero kailangan kong ayusin ito. Ayusin? Paano mo aayusin ang 13 taon ng kasinungalingan? Ang mga anak ko, sina Marco at Isabel, ay nakarinig rin ng gulo. Nakita kong takot sila, nalilito. At sa sandaling iyon, na-realize ko kung gaano kalaki ang sira na ginawa ko. Pero hindi ako sumuko. Kumuha ako ng abogado. Nag-file ng legal documents para kay Sofia. Isinali ko siya sa health insurance ko, sa educational plans, sa lahat ng dapat niyang makakatanggap. Ginawa ko ang lahat ng dapat kong ginawa noon pa. At habang ginagawa ko iyon, unti-unti akong nagiging bahagi ng buhay niya. Pero isang araw, may nangyaring hindi ko inaasahan. Si Sofia ay nawalan ng malay habang nagsasayaw. Dinala siya sa ospital. At doon nalaman namin ang mas mabigat na katotohanan. Ang buhay niya ay nasa panganib. Ang cerebral palsy ay hindi tumataas lang, Mr. Ramirez. Paliwanag ng doktor, ang mukha ay seryoso. Pero ang mga therapy sessions at physical stress na ginagawa ni Sofia ay nakakapagod sa kanyang puso. Mayroon siyang heart complication na hindi natin napansin noon. Nanlamig ako. Ibig sabihin, kailangan niyang mag-undergo ng surgery. At kahit sa surgery may risks. Pero kung hindi natin gagawin, mas delikado. Tumingin ako kay Elena. Umiyak siya ng tahimik, ang kanyang mga kamay ay nanginginig.
Lumapit ako, hinawakan ko ang kamay niya. At kahit matagal na kaming hiwalay, sa sandaling iyon magkasama kami sa takot. Gagawin natin ang lahat, sabi ko. Lahat ng kailangan, kahit magkano. Hindi tungkol sa pera, Miguel, sabi ni Elena, ang boses ay basag. Tungkol ito sa buhay ng anak natin. Alam ko, at lulutasin natin ito. Magkasama. Sa mga sumunod na linggo, naghanda kami para sa surgery. Hinanap ko ang pinakamahusay na cardiac surgeon sa bansa. Inayos ko ang lahat. Hospital, equipments, post-surgery care. Ginawa ko ang lahat ng hindi ko nagawa ng 13 taon. Pero si Sofia sa kabila ng lahat ngumiti pa rin. Tatay, okay lang po ako, sabi niya, isang gabi bago ang surgery. Kailangan ko lang maging malakas. Malakas ka na, anak, sagot ko. Sobrang lakas mo na. Pero mas lakas po ako kapag nandito kayo. Yumakap ako sa kanya at sa mga sandaling iyon, nangako ako sa sarili ko. Hindi na ako magiging duwag. Hindi na ako tatakas dumating ang araw ng surgery. 10 oras kaming naghintay sa labas ng operating room. Si Elena ay patuloy na nagdadasal. Ako naman hindi makapag-isip ng maayos. Pagkatapos ng mahabang oras lumabas ang doktor. Successful ang surgery, sabi niya. Umiiyak kami. Si Elena, ako, lahat ng naroroon. Pero ang doktor ay nagdagdag pa. Pero kailangan niyang magpahinga ng matagal. At ang dancing, hindi na niya kailanman pwedeng gawin ulit ng ganon ka-intense. Natigilan ako ang pangarap niya. Nang magising si Sofia, sinabi namin sa kanya ang katotohanan. Nakita ko kung paano sumakit ang kanyang mukha. Kung paano tumulo ang luha niya. Pero pagkatapos huminga siya ng malalim. Okay lang po, sabi niya. Basta nandito kayo. At sa mga salitang iyon, napagtanto ko na ang tunay na pagmamahal ay hindi tungkol sa perpeksyon. Hindi tungkol sa mga pangarap na natutupad. Tungkol ito sa pagiging nandoon, kahit sa pinakamasakit na sandali. 3 taon ang lumipas. Si Sofia ay hindi na sumasayaw sa entablado, ngunit naging dance teacher na siya para sa mga batang may kapansanan. Tinuturuan niya sila na mangarap, na lumaban, na hindi sumuko. Si Elena at ako, hindi na kami nagkabalikan bilang mag-asawa, masyadong maraming nasira. Pero naging magkaibigan kami. Magulang na sama-sama para sa anak nila at ako, nag-resign ako sa kumpanya. Nagtayo ako ng foundation para sa mga batang may kapansanan. Ginawa ko ang dapat kong ginawa noon pa. Si Catherine ay nakipaghiwalay. Sumama sa kanya ang mga anak namin. At alam kong deserve nila ang mas mabuting ama. Pero sinusubukan ko pa rin, binibisita ko sila. Nakikipag-ugnayan ako pero ang pinakamahalaga, si Sofia isang gabi. Habang nanonood kami ng kanyang mga estudyante na sumasayaw, lumapit siya sa akin, tatay, sabi niya. Salamat po bakit naman? Tanong ko, kasi bumalik po kayo. Kahit huli na bumalik pa rin po kayo. Yumakap ako sa kanya at hindi na ako aalis, anak. Pangako. At sa pagkakataong iyon, tinupad ko na ang pangakong iyon. Wakas ang buhay ay puno ng pagkakamali, pero ang tunay na sukat ng tao ay hindi kung gaano karaming pagkakamali ang ginawa niya, kundi kung paano niya sinubukang ayusin ang mga ito. At ako, bilang ama, ginawa ko ang lahat para sa anak ko.